Kahit silang busy sa sinabihan ng polis, alis kayo dyan, ayaw umalis. Kaya sila natabunan ng lupa. Dapat ang polis may power na arestuhin pag ayaw umalis. Hindi dapat inaaresto yung mga taong ayaw umalis. Kung kinakailangan ng pulis na mang-aresto para masave ang buhay nila, gawin natin yan! Sir, ang sinasabi ko... Pangayaan mo! Oh, huwag mong arestuhin! Iwan mo dyan! Nalibing yan sa landslide! Useless ka na pagka-pulis! Okay. Mga mangingisda sa Masinloc, hindi na sila nakakapagpangisda doon. Wala na. Kinuha na nila at pinamigay ng ating pamahalaan. At hindi ko maintindihan kung bakit yung mga kandidato ng administrasyon ni isang salita, walang ginagawa, walang sinasabi. Sisig ng sisig kay Duterte administration na hindi pinapaalis. Kaninong panahon ba nagsimula pumasok ang mga insik dyan? Kaninong panahon nag-build ng mga bases dyan? Di ba? Sa panahon ng mga kapartido nyo, mga otso diretso. Now ngayon, baka akala nyo kayo lang ang patriotic. Si Duterte hindi. Kami hindi. Well, I must tell you frankly, kung sinong gusto sumama sa akin, bibigyan ko kayo ng baril at bala. Atakihin natin ang... Oh, matapang kayo. Alam mo paano? Paano yan para matakot na magpapasok ng droga dito? Ibalik natin ang death penalty para sa mga drug traffickers. Ang tinitira nila ay puro mga maliliit na pusher. Ang tinitira nila puro mahihirap. Nasaan ang mga drug lord? Takot. Hindi nila kayang labanan yung mga drug lord na yan. Dapat kasi, bago kayo sumausaw sa war on drugs, alamin muna ninyo yung istruktura ng drug syndicate. Ang istruktura ng drug syndicate ay pyramidal in shape. Pyramid na ang sa dulo, kukunti lang yung mga drug lord, mas marami ang mga nasa baba na mahirap. If you wage sa war on drugs, you cannot be selective in implementation of justice. Hindi mo pwede sabihin, hindi natin yan trabahuin dahil mahirap lang yan. Unahin natin yung mayaman. Hindi natin pwede sabihin, unahin ang mayaman, mamaya na yung mahirap. Pag sinabi mo war on drugs, ratsada yan lahat, tatamaan dapat. Kawawa naman yung mahigit at 20,000 na pinatay, biktima ng EJK. Taawa lang kayo doon sa mga nangamatay na puser. Hindi ninyo titindan kung ilan ang mga nagiging biktima nito, mga puser na ito, mga inosente, mga bata, mga ni-rape, mga bata na pinatay. Hindi nyo binibilang. Doon lang kayo nakabilang sa mga masasama na namamatay. Before makisawsaw ka, sir, sa war on drugs, sawsawan mo muna yung strengthening the pillars of justice system. Hindi tayo mag-war on drugs na walang patayan. Anong klase pag-iisip yan? Gusto mo ikaw lang mamamatay? Hindi mo dipinsan sarili mo? Magpapabaril ka na sa mga adik? Nasaan na tayo ngayon kung hindi nag-launch si President Duterte ng war on drugs? Baka lahat ng kabataan natin ngayon, mga sumbi na, naglalakad sa kalsada, na siraulo na. Your war on drugs has failed. Alright. How dare you say that the war on drugs is a failure? Paano mo ngayon sasagutin yung survey ng SWS na nagsasabi na 66.66% of Filipinos believe that the number of drug addicts in their area has gone down? Paano mo yung masasabi? We are now at the crossroads on making the right decision. Kung kaninong buhay ang dapat natin isasalba. Ito bang buhay na isang konbiktadong Chinese drug lord? O buhay ng libong-libong kabataang Pilipino na nasisira kinabukasan dahil sa illegal na droga? Mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong?